May MGA umaga na sa pagmulat ng MGA mata ni Sinag. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila hindi nababawasan kahit PA 6 na taon na ang lumipas. Ang katahimikan sa kanilang bahay ay hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng isang nawawalang piraso. Bago siya pumasok sa eskwela, binuksan niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito, maingat na nakatupi ang MGA damit sanggol na hindi kailanman naisuot. May isang pares ng medyas na kasinliit lamang ng kanyang hinlalaki, isang bonet na may burdang maliliit na bulaklak at isang puting lampin. Hinaplos niya ang MGA ito at gaya ng dati, ipinikit ang MGA mata para subukang alalahanin ang isang muka na hindi niya kailanman nasilayan. Ang amoy ng pulbos ng sanggol ay tila nanatili PA rin sa may GA damit. Isang malupit na paalala ng isang pangarap na naging isang bangungot. Sinag, mahuhuli ka na. Ang boses ng kanyang asawang si Lakas mula sa labas ng kwarto. Mabilis niyang isinara ang baul, pinunasan ng isang takas na luha at inayos ang sarili. Susunod na, mahal. Sa paaralan ng bagong umaga, si Ginang Sinag Jimenez ay isang ilaw ng inspirasyon. Ang kanyang MGA ngiti ay laging abot tenga at ang kanyang pasensya sa MGA bata ay walang hanggan. Ito ang kanyang naging kanlungan, ang pagtuturo, ang pag-aalaga sa MGA anak ng iba. Dito, pansamantala niyang nalilimutan ang sarili niyang kawalan. Sinag, heto na pala ang MGA folder ng MGA bagong transferee para sa grade level mo, sabi ni Ginang Ramos, ang kanilang punong guro, habang iniaabot sa kanya ang isang salansan ng MGA brown envelope. Pakihanay na lang sa listahan natin. Sige po, ma'am, magalang niyang sagot. Dala-dala ang MGA folder papunta sa kanyang mesa sa faculty room. Isa-isa niyang binuksan ang MGA ito. Pangkaraniwan lang ang MGA pangalan, MGA pamilyar na apelido. Ngunit sa pang-apat na folder, biglang natigil ang kanyang paghinga. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa itaas ng papel, nakasulat sa malinaw na pagkakatitik ang isang pangalan na bumuhay sa lahat ng sakit at pangarap na matagal na niyang ibinaon. Hiraya. Nabitawan niya ang hawak na ballpen. Umaling-awngaw ang mahinang tunog nito sa sahig ng tahimik na faculty room. Binasa niya ulit ang pangalan. Dahan-dahan, bawat letra ay tila isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Hiraya. Iyon ang pangalang pinili nila ni Lakas. Ang pangalang isinulat niya ng paulit-ulit sa isang kwaderno habang hinihintay ang pagsilang nito. Nanginginig ang MGA kamay na binasa niya ang iba pang impormasyon. Araw ng kapanganakan, 9 ng Setyembre. Ang puso ni Sinag ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. Iyon din ang araw na yon. Ang araw na dinala siya sa ospital. Ang araw na sinabi ni Lakas na nawala ang kanilang anghel. Diyos ko, halos pabulong niyang sabi. Okay ka lang, Sinag? Tanong ng isang katabi niyang guro. Napansin ang kanyang pamumutla. Tumangulang si Sinag, hindi maialis ang tingin sa papel. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Nagkataon lang. Maraming kaparehong pangalan, maraming kaparehong kaarawan. Ngunit nang mabasa niya ang susunod na linya, gumuho ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng MGA na tatanging marka, nakasulat, maliit na peklat sa kanang balikat. Bago PA man siya manganak, sinabi ng doktor na may maliit na marka ang sanggol sa ultrasound. Isang maliit na peklat na parang tuldok. Isang sikretong tanging siya, ang kanyang doktor, at si Lakas lamang ang nakakaalam. Hindi na niya namalayan ng oras. Noong tumunog ang bell para sa recess, tila siya nagising mula sa isang masamang panaginip. Mula sa bintana ng faculty room, tanaw niya ang MGA batang nagtatakbuhan sa school grounds. Automatikong hinanap ng kanyang MGA mata ang isang mukha na hindi niya kilala, ngunit tila kinakabisado ng kanyang kaluluwa. At doon,
Sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya ito, isang batang babae na may buhok na itim, nakatali sa 2 tirintas. Nakikipaghabulan ito sa MGA kalaro at ang tawa nito ay tila musika na umabot hanggang sa kinatatayuan niya. May isang pamilyar na paghila sa kanyang dibdib, isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Iyon ba si Hiraya? Kinailangan niyang makasiguro. Nang hapon na yon, habang naglalakad, ang MGA bata, palabas ng silid-aralan, lumapit si Sinag sa bata. Ang nangiti sa kanyang labi ay pilit. Itinatago ang kabang gumuguhit sa kanyang puso. Hiraya, tama ba? Malambing niyang tanong. Tumingala ang bata. Ang MJ mata nito'y bilugan at puno ng kuryosidad. Opo, Ma'am Jimenez. Napakaganda naman ng pangalan mo, sabi ni Sinag. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nagkunwari siyang may inaabot sa kanyang bag at sinasadyang nahulog ang kanyang ballpen malapit sa paanan ng bata. Ay naku, agad na yumuko si Hiraya upang kunin ito. Sa pagyuko ng bata, bahagyang lumaylay ang kwelyo ng uniforme nito at doon, sa kanang balikat ng bata, sa balat nitong kayumanggi, nakikita ni Sinag ang isang maliit, mapusyaw na peklat. Eksakto, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang MGA bag. Ang emedya boses ng ibang bata sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang peklat na iyon, ang patunay, ang marka ng kanyang anak. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang lahat, ang pangalan, ang kaarawan, ang peklat. Paano, bakit? Nakatayo siya sa gitna ng kanilang sala. Hawak-hawak PA rin ang folder ni Hiraya. Ang litrato ng bata sa papel ay tila nakatitig sa kanya, nagtatanong. Ang isip niya ay isang malaking sigaw. Bigla, narinig niya ang tunog ng susi sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Lakas. Mas maaga kaysa sa karaniwan. Naabutan siya nitong nakatayo roon. Tulala. Hawak ang papel na siyang susi sa isang katotohanang maaaring sumira sa kanilang lahat. Kumunot ang noo ni Lakas. Baka sa mukha nito ang pagkainis. Sinag, anong tinitingnan mo dyan? Agad na ibinaba ni Sinag ang folder sa mesa na tila ba isa itong nagbabagang uling na biglang napahawak sa kanya. Pilit siyang ngumiti, isang nangiting hindi umabot sa kanyang MGA mata. Ito ba? Sabi niya, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. Folder lang ng MGA bagong estudyante, mahal. Inaayos ko lang para bukas. Lumapit si Lakas at sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang folder mula sa mesa. Ang simpleng kilos na yon ay nagpadala ng kaba sa buong sistema ni Sinag. Tiningnan ni Lakas ang pangalan sa labas. Pagkatapos ay binuklat ito at sinulyapan ang laman. Walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit may kakaibang higpit sa kanyang panga. Hiraya, basa niya sa pangalan, ang boses ay walang emosyon. Magandang pangalan. Ibinalik niya ang folder sa mesa na may kasamang bahagyang puwersa. Trabaho PA rin, kahit nasa bahay ka na. Magpahinga ka naman, Sinag. Mayroong pamilyar na awtoridad sa kanyang boses, ang uri ng pag-aalala na mas parang isang utos kaysa sa isang mungkahi. Ngunit sa pagkakataong yon, narinig ito ni Sinag sa ibang paraan. Iyon ay isang babala, isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok. Nakahiga siya sa tabi ni Lakas, pinakikiramdaman ang bawat paghinga nito. Ang lalaking katabi niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ay bigla na lang naging isang estranghero. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog nito, dahan-dahan siyang bumangon. Dala ang kanyang telepono, pumasok siya sa banyo at marahang isinara ang pinto. Sa dilim, ang liwanag mula sa screen ay tila nakakasilaw.
Nanginginig ang kanyang MGA daliri habang tinatype niya ang isang pangalan sa search bar ng social media. Mahalina Rosales. Lumabas ang isang profile. Isang magandang babae na may mahabang buhok at matamis na ngiti. Sa unang tingin, mukha siyang mabait, malambing. Pero habang tinititigan ni Sinag ang MGA larawan, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ibinaba niya ang screen, tiningnan ang MGA nakatag na larawan mula 6, 7, 8 taon na ang nakalipas at doon niya nakita isang group picture sa isang party. Nakatayo si Mahalina sa tabi ng isang lalaki. Nakaakbay ang lalaki sa kanya at pareho silang tumatawa. Ang lalaking iyon ay si Lakas. Nagpatuloy siya sa pag-scroll. Isa pang larawan sa isang restaurant naman. Silang dalawa lang, magkaharap sa isang mesa, may hawak na kopita ng alak. Ang caption, "Good times with good friends." Pero ang MGA tingin na ipinupukol nila sa isa't isa ay hindi tingin ng magkaibigan lamang. Bawat larawan ay isang sampal. Bawat ngiti ni Lakas sa tabi ni Mahalina ay isang pagtataksil. Ang babaeng ito, ang ina ni Hiraya, ay ang babaeng matagal na palang parte ng buhay ng kanyang asawa. Bigla, isang alaala ang sumalakay sa kanyang isipan. Ang gabing iyon sa ospital. Flashback, nakakalat ang amoy ng disinfectant sa hangin. Nahihilo PA si Sinag mula sa gamot na itinurok sa kanya. Hinanap ng kanyang MGA mata si Lakas na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. "Lakas? Ang baby natin?" Hirap niyang tanong. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Dahan-dahan itong lumingon. Walang luha sa MGA mata nito. Walang bakas ng matinding sakit na dapat sanay nararamdaman din niya. Ang mukha nito ay blanko, halos malayo. "Wala na siya, Sinag," sabi nito sa isang boses na kontrolado. "We lost our baby. The doctor said, komplikasyon daw." "Gusto kong makita." Pakiusap niya, ang MG luha ay nagsisimula ng mamuo. "Kahit saglit lang, mahal, gusto kong makita ang anak ko." Umiling si Lakas, isang mabilis at pinal na pag-iling. "Huwag na. Masasaktan ka lang lalo. It will be too traumatic for you. Ang mahalaga, ligtas ka. Makakabuo PA ulit tayo." Hindi na siya nakipagtalo. Masyado siyang mahina, masyadong wasak para ipagpilitan. Naniwala siya. Naniwala siya nang pinoprotektahan lang siya nito mula sa mas matinding sakit. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang larawan ni Lakas at Mahalina, ang alaalang iyon ay nagkaroon ng bagong, mas madilim na kahulugan. Ang pagtanggi ni Lakas ay hindi pag-aalala. Iyon ay pagtatago. End of flashback. Kinabukasan, sa almusal, sinubukan ni Sinag na maging normal. Ngunit ang MG at tanong ay kumukulo sa loob niya. Naghahanap ng paraan upang makalabas. Habang nagkakape sila, sinubukan niyang magtanong sa paraang hindi kahina-hinala. "Mahal," panimula niya, "naalala ko lang bigla, noong MGA panahong buntis ako. Noong MGA panahong yon, di ba't may business trip ka noon sa Cebu? Migya 1 linggo ka rin yatang nawala." Biglang natigilan si Lakas sa pag-inom ng kape. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap nawala ang ngiti nito. "Saan mo naman napulot yan? Ang tagal na noon." "Wala lang, naalala ko lang. Parang ang labo na kasi sa isip ko. Ano nga ulit yung project na yon?" Naging iritado ang boses ni Lakas. "Isang conference, Sinag. Ano bang pakialam mo roon? Bakit mo ba inuungkat ang MGA bagay na tapos na?" "Nagtatanong lang naman." Mahina niyang sagot, umatras sa bigla ang galit nito. "Conference sa Davao iyon, hindi sa Cebu. At 3 araw lang ako nawala. Hindi 1 linggo. Madiin nitong sabi. "Kumain ka na dyan. Malilate na naman tayo pareho." Hindi na umimik si Sinag, ngunit alam niya. Malinaw PA sa sikat ng araw sa kanyang alaala.
Cebu ang sinabi nito noon. 1 linggo. Ang pagsisinungaling nito, ang biglaang galit, ang pag-iwas, lahat ay piraso ng isang palaisipan na ayaw niyang buuin, ngunit pilit na nabubuo sa kanyang harapan. Nang hapong iyon, habang wala si Lakas, hinanap niya muli ang baul sa ilalim ng kanilang kama. Muli niyang hinaplos ang damit sanggol. Ngunit ngayon, hindi na lang lungkot ang nararamdaman niya. Mayroon ng galit, mayroon ng pagdududa. Sa ilalim ng damit, may isang sobre. Sa loob nito ay ang huling ultrasound picture ng kanyang anak. Tinitigan niya ang maliit na imahe sa papel. Ang petsa sa ibaba ay malinaw. Ang isip niya'y gulong-gulo. Nagpasya siyang linisin ang lumang gamit ni Lakas na nakatambak sa isang aparador. Isang desperadong paraan upang ilihis ang kanyang isip. Sa isang lumang drawer, nakita niya ang dati nitong pitaka, yari sa katad na medyo kupas na. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. May lumang business card, isang expired na driver's license, at isang nakatuping resibo mula sa isang mamahaling restaurant. Binuklat niya ito. Ang petsa sa resibo ay mula sa isang gabi. Mahigit 6 na taon na ang nakalipas. Sa panahong sinabi ni Lakas na nasa Cebu ito para sa isang business trip. At sa ibaba ng listahan ng in-order nilang pagkain, may sulat kamay na tala mula sa waiter na tila isinulat bilang pagbati. Table for Lakas and Mahalina. Happy to serve you tonight. Congratulations on our baby. Nabitawan ni Sinag ang resibo. Tila papel na apoy na pumasok sa kanyang daliri. Congratulations on our baby. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Paulit-ulit na parang isang nakakabinging sigaw. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang katotohanan ay hindi na isang anino. Ito na ay isang halimaw, nakatayo sa kanyang harapan at handa na siyang lamunin ng buo. Nakatayo si Sinag sa gitna ng silid, hawak ang resibo, na tila isa itong hatol ng kamatayan sa kanyang pagsasama. Ang bawat salita, Lakas and Mahalina, congratulations on our baby, ay isang dagok na humahampas sa kanyang puso. Winawasak ang pader ng pagtitiwalang itinayo niya sa loob ng maraming taon. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na sa isang saglit ay ninais niyang sana'y panaginip na lang ang lahat. Ngunit ang resibo sa kanyang kamay ay totoo. Ang larawan ay totoo. Ang peklat sa balikat ni Hiraya ay totoo. Pinunasan niya ang kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng nag-aapoy na galit. Ang babaeng malumanay na umiiyak sa harap ng isang baul ng damit sanggol ay nagsimulang maglaho. Sa kanyang lugar, isang bagong sinag ang isinisilang, isang sinag na pagod ng maging biktima. Ang pagtataksil ni Lakas ay hindi na lamang tungkol sa isang babae. Ito ay tungkol sa isang anak, ang kanyang anak. Nang gabing iyon, hinarap niya ito. Hindi niya ipinakita ang resibo. Alam niyang itatanggi lang nito iyon. Gagawa ng panibagong kasinungalingan. Sa halip, ginamit niya ang impormasyong alam niya bilang sandata. May gusto akong itanong sa'yo, Lakas, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi nito maaaring baliwalain. Nakaupo sila sa hapagkainan. Ang pagkain ay hindi na gagalaw. Tumingin ito mula sa kanyang telepono, bahagyang naiirita. Ano na naman yan, Sinag? Sino si Mahalina Rosales? Direkta niyang tanong. Ang pangalan ay tumama kay Lakas na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Sinag ang pagkagulat sa ang mata nito. Isang mabilis na pagpanik na sinubukan nitong itago sa likod ng isang kunot sa noo. Sino yun? Baka kliyente. Hindi ko maalala. Mabilis nitong sagot. Masyadong mabilis. Ina siya ng bago kong estudyante. Pagpapatuloy ni Sinag, ang matay, nakatitig sa kanya, hindi bumibitaw. Ang pangalan ng bata,
ay Hiraya. Sa pagkakataong yon, tumayo si Lakas. Ang pagkukunwari nito ay gumuho. Bakit mo ba iniimbestigahan ang buhay ng MGA estudyante mo? Wala ka na bang magawa? Sinag, kung ano man ang iniisip mo, itigil mo na yan. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Ako ba ang napapagod o ikaw ang natatakot? Sagot niya, ang boses ay tumaas na rin. 6 na taon, Lakas. 6 na taon kong pinaniwalaan ang kasinungalingan mo. Araw-araw, dinudurog ang puso ko sa pag-iisip na nawala ang anak ko. Habang ikaw, masaya kang nabubuhay kasama ang anak mo sa ibang babae. Tumigil ka. Sigaw ni Lakas, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Wala kang alam. Baliw ka na ba? Ang pagkawala ng anak natin ay nakaapekto na sa pag-iisip mo. Ang emuwa salitang iyon, baliw, nakaapekto sa pag-iisip, ay tumagos sa kanya. Iyon pala ang plano nito, ang gawin siyang isang babaeng nawala sa katinuan dahil sa trahedya. Isang babaeng hindi ka panipaniwala, ngunit hindi na siya natinag. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ang instinct ng isang ina ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Hindi ako baliw, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay puno ng determinasyon. Isa akong ina at hahanapin ko ang katotohanan. Tumalikod siya at iniwan itong nakatayo roon, galit at nababahala. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, natulog si Sinag sa guest room. Isinara niya ang pinto, hindi lang para paghiwalayin ang kanilang MGA silid, kundi para magtayo ng isang pader na hindi na kailanman muling mabubuwag. Kinabukasan, mayroon na siyang plano. Alam niyang ang salita niya laban sa salita ni Lakas ay walang bigat. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatawaran. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng DNA. Nanginginig ang kanyang MGA kamay habang naghahanap siya sa internet. DNA, Paternity Testing Philippines. Nagbasa siya ng MGA artikulo, MGA Forum, MGA Testimonial. Ang proseso ay tila simple, ngunit ang pagsasagawa nito ay parang isang imposibleng misyon. Paano siya makakakuha ng sample mula kay Hiraya nang hindi kahina-hinala? Sa kanyang opisina sa paaralan, tumawag siya sa isang DNA testing center. Ang boses ay halos pabulungi. Hello po. Panimula niya, ang puso'y kumakabog. Gusto ko lang po sanang magtanong tungkol sa DNA test para po sa maternity. Paano po ang proseso? Ipinaliwanag ng babae sa kabilang linya ang tungkol sa buccal swabs at hair samples, ang buhok. Iyon ang pinakamadali o ang pinakamahirap. Sa sumunod na araw, inihanda niya ang lahat. Nagplano siya ng isang art activity para sa kanyang klase, paggawa ng MGR friendship bracelet. Ngunit bago yon, nag-anunsyo siya ng isang munting laro. Okay class, bago tayo magsimula sa ating art project, magkakaroon muna tayo ng inspection. Masaya niyang sabi, sinusubukang itago ang kaba sa kanyang boses. Titingnan ni Teacher Sinag kung sino ang may pinakamalinis na buhok at kuko. Naghiyawan ang MGI bata sa tuwa. Isa-isa niya silang pinuntahan, pinupuri ang kanilang kalinisan. Nang makarating siya kay Hiraya, huminga siya ng malalim. Wow, Hiraya, ang ganda at ang haba naman ng buhok mo, sabi niya habang marahang hinahaplos ito. Sa isang mabilis at maingat na kilos na halos hindi kapansin-pansin, habang nagkukunwaring inaayos ang isang naligaw na hibla, bumunot siya ng 2 o 3 piraso ng buhok mula sa ugat. Agad niyang isinara ang kanyang palad. Very good! Hindi man lang napansin ng bata. Ngumiti lang ito sa kanya, isang nangiting nagpadala ng halo-halong saya at kirot sa kanyang puso. Nang hapong iyon, sa loob ng kanilang bahay, kinuha niya ang isa sa MGA lumang suklay na ginagamit niya. Tinitiyak na mayroon itong MGA hibla ng sarili niyang buhok.
Maingat niyang kinuha ang MGA ito. Inilagay sa tabi ng MGA hibla ng buhok ni Hiraya. Dalawang maliit na sample na naglalaman ng isang napakalaking katotohanan. Inilagay niya ang bawat sample sa magkahiwalay na maliliit na plastic bag, nilagyan ng label, ina at anak. Gaya ng itinagubili ng testing center, ang kanyang MGA kamay ay nanginginig ng husto. Ito na iyon, ang desisyong magpapabago sa lahat. Walang atrasan. Hawak ang dalawang maliit na plastic bag. Handa na siyang ilagay ito sa isang sobre ng bigla. Narinig niya ang isang pamilyar na tunog, ang pagpihit ng susi sa seradura ng kanilang pinto. Nanigas siya. Napatingin siya sa orasan. Masyado pang maaga. Hindi PA dapat umuuwi si Lakas. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lakas. Ang muka ay seryoso at malamig. Nakita siya nitong nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang MGA kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ebidensyang maaaring maging katapusan ng kanilang mundo. Ang MGA mata ni Lakas ay bumagsak sa kanyang MGA kamay. Hindi nito alam kung ano mismo ang hawak niya, ngunit nakita nito ang takot at determinasyon sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, alam ni Lakas na ang sikretong iningatan niya sa loob ng 6 na taon ay nasa bingit na ng pagkakabunyag. Underscore, 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 underscore. Ano yang hawak mo? Tanong ni Lakas. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng silid. Mabilis na itinago ni Sinag ang MGA plastic bag sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay kumakaripas, ngunit pinilit niyang salubungin ang titig ni Lakas nang walang takot. Wala. Matigas niyang sagot. Gagamit ko lang. Huwag mo akong gawing tanga, Sinag. Sabi ni Lakas. Nasa harapan na niya ngayon. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Alam kong may binabalak ka. Itigil mo na to habang maaga, PA, para sa ikabubuti mo. Ang banta ay malinaw. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumibay ang loob ni Sinag. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang asawang minahal niya, kundi isang kaaway na nagtatago ng pinakamahalagang yaman niya. Para sa ikabubuti ko, o para sa ikabubuti mo? Hamon niya pabalik. Hindi na ito sumagot. Tinitigan lang siya nito ng matagal. Isang tingin na puno ng galit at pagkabigo. Pagkatapos, tumalikod ito at malakas na ibinagsak ang pinto ng kanilang silid. Alam ni Sinag na paubos na ang kanyang oras. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Bago PA man, magising si Lakas. Dala ang maingat na selyadong sobre, nagdahilan siyang mamamalengke. Ngunit sa halip na sa palengke, dumiretso siya sa post office. Habang iniaabot niya ang sobre sa clerk, pakiramdam niya ay isinusuko niya ang kanyang buong kapalaran. Ang MGA sumunod na araw ay isang uri ng impyerno. Ang bawat araw ng paghihintay ay parang isang taon. Sa paaralan, pinilit niyang maging normal. Ngumingiti siya sa kanyang MG estudyante, nagtuturo ng may sigla, ngunit sa likod ng lahat ng yon, ang kanyang isip ay lumilipad. Sa tuwing nakikita niya si Hiraya, ang pagtawa nito, ang pagtakbo, ang simpleng pagtaas ng kamay para sumagot sa klase. Isang kutsilyo ang tumutusok sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak ay nasa harapan niya lamang, ngunit hindi niya ito mayakap. Hindi niya masabing, ako ang nanay mo. Sa gabi, ang bahay nila ni Lakas ay naging isang malamig at tahimik na lugar. Halos hindi sila nag-uusap. Bawat kilos ni Lakas ay sinusubaybayan niya. Bawat pag-alis nito, bawat tawag sa telepono ay nagdudulot ng hinala. Sinusubukan nitong maging mabait paminsan-minsan, isang maling pag-aalala na alam niyang paraan lang nito para alamin kung ano na ang kanyang MGA susunod na hakbang.
Isang gabi, pumasok ito sa guest room kung saan siya natutulog. Nagdala ito ng isang kahon ng mamahaling tsokolate, ang paborito niya. "Sinag, para sa'yo," sabi nito. Ang boses ay pilit na pinalalambing. "Alam kong stressed ka nitong MGA nakaraang araw. Baka makatulong to." Tinitigan lang ni Sinag ang kahon. Dati, ang ganitong regalo ay magpapasaya sa kanya. Ngayon, para itong lason. "Hindi ko kailangan yan." Malamig niyang sagot. "Ano bang kailangan mo?" Tanong ni Lakas. Ang pasensya nito ay nauubos na. "Pera? Mag-shopping ka. Mag-travel ka. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, ibibigay ko. Itigil mo na lang ang kahibangan na to." Huminga ng malalim si Sinag. "Isa lang ang gusto ko, Lakas," sabi niya. Tinititigan ito sa MGA mata. "At alam mo kung ano yon, at hindi mo yon kayang bilhin." Ang gabi-gabing ritual niya ay ang pag-check ng kanyang email. Ang bawat notification ay nagpapatayo ng kanyang MGA balahibo. Puso niya ay kumakabog sa tuwing bubuksan niya ang kanyang inbox, ngunit laging pagkabigo ang kanyang nadarama. Wala PA. Hanggang sa isang hapon, nasa isang maliit na coffee shop siya malapit sa paaralan, sinusubukang mag-relax pagkatapos ng klase. Tumunog ang kanyang telepono. Isang email notification. Ang subject line ay simple lamang, ngunit sapat na para pigilin ang kanyang paghinga. "Your DNA test results are ready." Nanginginig ang kanyang MGA kamay. Sa isang saglit, nag-atubili siya. Paano kung mali siya? Paano kung lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng kanyang isip, tulad ng sinasabi ni Lakas? Paano kung ang resulta ay negatibo? Kakayanin ba niya ang katotohanan na si Hiraya ay hindi niya anak at siya nga ay nababaliw na? Ngunit ang instinct ng isang ina ay mas malakas. Huminga siya ng malalim, pinindot ang email, at binuksan ang naka-attach na PDF file. Ang MGA salita at numero ay tila lumalangoy sa kanyang paningin. Hinanap ng kanyang MGA mata ang pinakamahalagang bahagi. At doon, sa ilalim ng isang table na may MGA technical na jargon, nakita niya ang isang pangungusap na nakasulat sa malinaw at hindi mapagkakamali ang MGA litra. Probability of maternity, 99.999%. Paulit-ulit niyang binasa ang MGA salita. 99.999%. Hindi niya napigilan ng isang hikbi. Pagkatapos ay isa PA. Ang MGA luha ay bumuhos mula sa kanyang MGA mata. Hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng katuparan, luha ng galit, luha ng pag-ibig. Si Hiraya ay anak niya. Totoo ang lahat. Hindi siya baliw. Ninakaw sa kanya ang kanyang anak. Parang siyang nasusunog mula sa loob. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 6 na taon ay sumabog. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, nanginginig. Hindi alintana ang MJ tingin ng ibang tao sa coffee shop. Lumabas siya, hinahabol ang kanyang hininga, at kinuha ang kanyang telepono. Walang pag-aalinlangan, idinayal niya ang numero ni Lakas. Nang sumagot ito, hindi na niya pinagsalita. Ang boses na lumabas mula sa kanya ay hindi na ang boses ng kanyang asawa, kundi boses ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. "Anak ko si Hiraya." Sigaw niya sa telepono. Ang bawat salita ay puno ng 6 na taon ng sakit at pighati. "Anak ko siya, Lakas. Nagsinungaling ka. Pinaniwala mo akong namatay ang anak ko. Hayop ka. Isa kang demonyo." Bago PA man makasagot si Lakas, ibinaba na niya ang tawag. Tumayo siya sa gilid ng kalsada. Ang dibdib ay umaakyat baba. Ang MGA luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa gitna ng unos ng kanyang MGA emosyon, may isang bagay na malinaw. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pagdududa. Ang laban ay ngayon, PA lang magsisimula. Underscore, 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 underscore. Pagka-uwi ni Sinag sa bahay,
Hindi na siya ang babaeng umalis kaninang umaga. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Ang bawat paghinga ay may layunin. Dala niya ang printout ng resulta ng DNA test. Ang papel na yon ang kanyang bandila, ang kanyang sandata. Naabutan niya si Lakas sa sala. Naglalakad pabalik-balik. Ang muka ay nababalot ng pag-aalala at galit. Nang makita siya nito, agad itong sumugod. Ano yung sinabi mo sa telepono? Nawawala ka na ba talaga sa sarili mo, Sinag? Sigaw nito. Ang boses ay desperadong sinusubukang bawiin ang kontrol. Hindi siya sumagot. Sa halip, walang salita niyang inihagis. Sa mukha nito ang papel na hawak niya. Ang piraso ng papel ay lumipad sa hangin bago dahan-dahang bumagsak sa sahig na parang abo ng kanilang nasusunog na pagsasama. Yumuko si Lakas at nanginginig na pinulot ang isang pahina. Binasa niya ang MGA salitang nakasulat doon. Probability of maternity. 99.999%. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa mukha nito. Ang galit ay napalitan ng pagkagapi. Ang kulay ay nawala sa kanyang MGA pisngi. Sa isang iglap, ang maskara ng malakas at kontroladong si Lakas sa gire ay gumuho. Inilalantad ang duwag na lalaki sa likod nito. Paano? Paano mo to nakuha? Yun lang ang lumabas sa bibig nito. Ang boses ay halos isang pabulong. Hindi yan ang tanong, Lakas. Mariin niyang sabi. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ang tanong ay, bakit? Bakit mo to ginawa sa akin? Sinubukan itong muling buuin ang sarili. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan, peke yan. Peke? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Sinag. 6 na taon, Lakas. 6 na taon kong niyakap ang unang gabi-gabi. Iniisip ang anak na pinaniwala mo sa aking wala na. Nagluluksa ako sa isang libingan na walang laman. Habang ikaw, ang asawa ko, ang ama ng anak ko, alam mo ang totoo sa lahat ng oras. Nagsimulang magbagsakan ng MGA gamit. Itinulak niya ang isang florera mula sa mesa at ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabay sa kanyang MGA sigaw. Bakit, Lakas? Anong kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Hindi PA ba sapat na pinagtaksilan mo ako? Kailangan mo PA bang nakawin sa akin ang sarili kong anak? Sa wakas, sumuko si Lakas. Napaluhod ito sa sahig, sa gitna ng MGA basag na bubog. Patawarin mo ako, Sinag. Sabi nito, ang boses ay basag. Puno ng pagsisisi na huli na nang dumating. Patawarin mo ako. POV, Lakas ng mga sandaling iyon, alam ni Lakas na tapos na ang laro. Ang lahat ng kasinungalingang itinayo niya sa loob ng 6 na taon ay gumuho sa isang iglap. Habang nakikita niya ang galit at sakit sa medyo ang mata ni Sinag, isang parte sa kanya ang guminhawa na natapos na ang pagpapanggap. Ngunit mas malaki ang takot na bumalot sa kanya. Ano na ang mangyayari ngayon? Ang isip niya ay kumaripas, naghahanap ng paraan para mailigtas ang sarili. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan niyang gawing biktima ang kanyang sarili. Hindi ko sinasadya, Sinag. Umiiyak niyang sabi. Ginagamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa pag-arte. Nagkamali ako. Oo, nagkaroon kami ng relasyon ni Mahalina. Lasing kami. Isang pagkakamali lang. At nabuntis siya. Tumingala siya kay Sinag. Ang kanyang MGA mata ay puno ng MGA peking luha. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. Noong nalaman kong buntis ka rin, akala ko sign na yon na tayo ang para sa isa't isa. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang pinakamalaki niyang kasinungalingan. Pero, totoo ang sinabi ko noon. Nagkaroon ka ng komplikasyon. Nalaglag talaga ang baby natin, Sinag. Maniwala ka sa akin. Pagkatapos noon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wasak na wasak ka at natakot ako na baka iwan mo ako. Si Hiraya,
Si Hiraya na lang ang natira sa akin. Kaya itinuloy ko na lang. Pinalaki ko siya bilang anak ko kay Mahalina para protektahan ka, para hindi ka na mas lalo pang masaktan. Ito ay isang desperadong sugal, isang kwentong puno ng butas, ngunit umaasa siyang ang pagmamahal ni Sinag sa kanya ay sapat na para kahit paano'y maniwala ito. POV, Sinag pinakinggan ni Sinag ang bawat salita ni Lakas. Ang bawat pangungusap ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Pinoprotektahan siya? Isang kasinungalingan para pagtakpan ang isa pang kasinungalingan. Lumapit siya rito, hindi para tulungan itong tumayo, kundi para mas mapantayan ang MJ mata nito. Napakagaling, sarkastiko niyang sabi, ang boses ay walang bakas ng awa. Isang martir, isang bayani na nagsakripisyo para sa kanyang asawa. Maniniwala na sana ako Lakas, pero nakalimutan mo yata ang isang detalye. Yumuko siya ng mas malapit. Ang peklat sa balikat ni Hiraya. Ang peklat na sinabi ng doktor na nasa anak ko. Paano mo yan maipapaliwanag? Ang tanong na yon ang tuluyang nagpatahimik kay Lakas. Wala na itong maisagot. Wala nang maikakailang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang galit ni Sinag ay napalitan ng isang malamig at matatag na desisyon. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo, sabi niya. Kukunin ko ang anak ko at sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyong dalawa ang ginawa ninyo sa akin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang hudyat ng katapusan. Tumalikod si Sinag, handa nang umalis at simulan ng laban para sa kanyang anak. Ngunit sa kanyang pagharap sa pinto, bumukas ito. Nakatayo roon si Mahalina. Ang kanyang mukha ay hindi nababasa. Kalmado, ngunit ang kanyang MGA mata ay nag-aapoy. Tumingin siya kay Sinag, pagkatapos ay sa umiiyak na si Lakas sa sahig at sa MGA basag na bubog. Isang maliit at mapanghamak na ngiti ang sumilay sa kanyang MGA labi. Mukhang tapos na ang party, sabi nito. Ang boses ay puno ng hamon. Kung gusto mo ng giyera para sa anak ko Sinag, ibibigay ko sa'yo. Habang si Lakas ay nanatiling nakaluhod at talunan sa sahig, si Mahalina ay nanatiling nakatayo sa may pinto. Matatag na parang isang estatwa. Walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha. Sa halip, merong isang malamig na kalkulasyon sa kanyang MGA mata. Ito na ang araw na matagal na niyang pinaghahandaan. Ang araw na ang multo ng nakaraan ay babalik para maningil. Tumayo ka dyan, Lakas. Utos niya. Ang boses ay walang bahid ng awa. Hindi ito ang oras para magmukmok na parang bata. Marahan itong hinila si Lakas patayo at kinaladkad palabas ng bahay, palayo sa MGA basag na bubog na sumisimbolo sa nawasak na buhay ni Sinag. Isinakay niya ito sa kotse at walang imik na nagmaneho palayo. Anong gagawin natin, Ina? Basag ang boses ni Lakas, nakasubsob ang muka sa kanyang MGA palad. Alam na niya ang lahat. Alam niya ang bersyon niya. Pagtatama ni Mahalina, ang MGA kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ngayon, oras na para marinig ng mundo ang ating bersyon. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa MGA ilaw ng syudad na dumaraan. At sa kanyang isipan, bumalik ang isang alaala na siyang nagsimula ng lahat. Flashback. Nakaupo sila sa isang tahimik na coffee shop. 7 taon na ang nakalipas. Ang kamay ni Mahalina ay nanginginig habang iniaabot niya kay Lakas ang isang sobre. Ano to? Tanong nito. Nakangiti PA. Buksan mo, sabi niya. Ang puso'y kumakabog. Binuksan ito ni Lakas at inilabas ang resulta. Positive pregnancy test. Biglang naglaho ang nangiti sa mukha nito. Napalitan ito ng panik. Paanong nangyari to? Bulong nito, hindi makatingin sa kanya. Anong paano? May pait sa boses ni Mahalina. Alam nating pareho kung paano. Ang tanong,
Lakas, anong gagawin natin? Hindi pwede, Ina. Hindi pwede. Sabi nito, paulit-ulit. Kasal ako. Mahal ko si Sinag. Hindi ko siya pwedeng iwan. Ang MJ salitang yon ay tumusok sa puso ni Mahalina na parang libu-libong karayom. Mahal ko si Sinag. Ang simple at tahimik na si Sinag. Ang babaeng walang ginawa, kundi maging perpekto sa mata ng lahat. Ang babaeng nakuha ang buhay na dapat sana ay para sa kanya. Ang pagkainggit ay gumapang sa kanyang sistema na parang lason. Nangako ka, sabi niya. Ang MJ luha ay nagbabadyang tumulo. Sinabi mo sa akin na hindi ka na masaya sa kanya. Sinabi mong ako ang nagpapasigla sa'yo. Sinabi mong aayusin mo ang lahat. Aayusin ko to, sabi ni Lakas. Ngunit alam ni Mahalina na isa iyong kasinungalingan. Isa yung pangakong mananatiling pangako. Mula ng araw na yon, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi maibibigay ni Lakas sa kanya ang buhay na gusto niya, gagawa siya ng paraan para agawin ito. End of flashback. Ina, nakikinig ka ba? Naputol ang pagbabalik tanaw ni Mahalina sa boses ni Lakas. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang kanyang determinasyon ay mas matibay PA kaysa dati. Oo naman, sagot niya. At heto ang gagawin natin. Uunahan natin siya. Gagamitin natin ang sarili niyang kwento laban sa kanya. Isang babaeng nawalan ng anak. Isang babaeng hindi matanggap ang katotohanan. Isang babaeng nagkaroon ng obsesyon sa anak ng iba dahil kamukha raw ng nawala sa kanya. Gagamitin natin ang awa ng tao para maging sandata natin. Pero may DNA test siya, katwiran ni Lakas. Isang pirasong papel na nakuha niya sa kung saan. Madaling sabihing peke yan. Mabilis niyang sagot. Ang kailangan natin ay impluwensya. Tumawag ka sa abogado mo, ngayon na, at tawagan mo yung kaibigan mo sa opisina ni Senator Vargas. Kailangan nating kumilos. Lakas. Ngayon din. Puno ng pag-aalinlangan, ngunit walang ibang pagpipilian, kinuha ni Lakas ang kanyang telepono. Habang kausap nito ang abogado, si Mahalina naman ang nagpapatakbo ng plano sa kanyang isipan. Kinagabihan, pagka-uwi nila, naabutan ni Mahalina si Hiraya na gumagawa ng kanyang takdang aralin. Lumapit siya, dala ang isang baso ng gatas at isang plato ng cookies. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Isang perpektong maskara para sa isang halimaw. Anak, kamusta ang araw mo sa school? Malambing niyang tanong. Hinahaplos ang buhok ng bata. Okay lang po, Mama, sagot ni Hiraya. Hindi nag-aangat ng tingin mula sa libro. Kamusta naman si Teacher Sinag mo? Pagpapatuloy niya, ang boses ay maingat na pinili ang bawat salita. Napansin mo ba na medyo malungkot siya nitong MGA nakaraang araw? Tumingin si Hiraya sa kanya. May pagtataka sa MG ang mata. Medyo po. Parati po siyang nakatingin sa akin. Tumango si Mahalina, nagpapakita ng pekeng simpatya. Alam mo kasi anak, minsan, ang MG ay matatanda. Nalulungkot sila ng sobra. Si Teacher Sinag mo, may nawala kasi sa kanya na matagal na. At siguro, naaalala niya yun sa'yo. Kaya kung minsan, medyo kakaiba ang kilos niya, huwag kang matatakot, ha? Pagod lang yun si teacher. Kailangan lang natin siyang intindihin. Ang MJ salita ay tila inosente, ngunit isa-isa itong naging lason na pumasok sa isipan ng bata. Isang maliit na binhi ng pagdududa at takot laban sa babaeng dapat sanay kanyang ina. Habang si Mahalina ay isinasagawa ang kanyang psychological warfare, si Lakas naman ay nasa kabilang silid, tinatapos ang isang tawag. Oo, pare. Yun na nga. Medyo hindi maganda ang kalagayan ng asawa ko ngayon. Emotionally unstable. Nagkakaroon ng delusions. May obsession siya sa isang bata sa eskwelahan. Oo, kailangan ko ng tulong mo. Isang restraining order para maprotektahan ng bata.
Kinabukasan habang si Sinag ay nasa bahay, sinusubukang buuin ang kanyang sarili at magplano ng kanyang susunod na legal na hakbang. May kumatok sa kanyang pinto. Isang courier, may dalang isang makapal na brown envelope. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob, isang opisyal na dokumento mula sa korte ang kanyang nakita. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra ang MGA salitang gumimbal sa kanya. Temporary Restraining Order. Ipinagbabawal sa kanya ang paglapit kay Hiraya Rosales sa distansyang 100 metro. Ang dahilan? Emotional distress and psychological harassment. Nabitawan ni Sinag ang papel. Napaupo siya sa sahig. Bago PA man siya makasugod, naunahan na siya ng kanyang MGA kaaway. Ang MGA pader ay tila nagsimulang gumalaw, papalapit, upang siya'y gipitin at durugin. Underscore, 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 underscore. Ang restraining order ay isang sampal na gumising kay Sinag mula sa kanyang pagluluksa. Naunawaan niya na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At sa ngayon, sinalakas at mahalina ang may hawak ng lahat ng baraha. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang lahat ng kanyang ipon sa bangko at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan mula PA noong kolehiyo, si Attorney Liza David. Si Liza ay isang matapang at matalinong abogado, isang babaeng hindi natatakot sa MGA mayayaman at makapangyarihan. Nagkita sila sa opisina ni Liza, isang maliit ngunit maayos na espasyo na puno ng MGA libro ng batas. Inilatag ni Sinag ang lahat. Ang kanyang MGA hinala, ang DNA test, ang restraining order. Hayop sila. Yun lang ang nasabi ni Liza matapos marinig ang lahat. Ang kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi lang ito simpleng adultery case, Sinag. This is kidnapping, child trafficking. This is a criminal case. Anong gagawin natin, Liza? Paano ko lalabanan ang isang restraining order na base sa MGA kasinungalingan? Desperadong tanong ni Sinag. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya kaysa sa DNA test na, yan, na siguradong sasabihin nilang peke. Paliwanag ni Liza. Kailangan nating patunayan na ikaw talaga ang nanganak sa ospital ng gabing iyon at walang nangyaring miscarriage. Kailangan natin ng medical records, MG testimonya. Habang pinag-uusapan nila ang MGA detalye, sinubukan ni Sinag na alalahanin ang bawat sandali ng gabing iyon sa ospital. Ang lahat ay malabo, na parang isang panaginip na pilit niyang binubuo. Malabo ang lahat, sabi ni Sinag, pilit na pinipiga ang kanyang isipan. Naalala ko lang ang matinding sakit, tapos may itinurok sa akin ng isang nurse, isang gamot na pampakalma raw. Pagkatapos noon, parang nawalan na ako ng malay. Isang nurse? Tanong ni Liza. Ang kanyang MGA mata ay naniningkit. Naalala mo ba ang mukha niya? Umiling si Sinag. Hindi. Masyadong mabilis ang lahat. Pero may isang bagay na kakaiba. Natahimik siya. Pilit na hinuhukay ang isang nakabaong alaala. Ang amoy ng pabango niya. Napakatapang. Parang amoy ng sampagita, pero artipisyal. Yung pabango na nabibili sa bangketa. Isang nurse na gumagamit ng murang pabango sa duty? Sabi ni Liza, isinusulat ang detalye. Kakaiba nga. Kukunin natin ang listahan ng MGA nurse na naka-duty ng gabing iyon sa ospital. Pero ang ospital ay hindi naging matulungin. Dahil sa patient confidentiality, hindi nila maaaring ilabas ang MGA record nang walang court order. Isa na namang pader. Napuno ng frustrasyon, nagpasya si Sinag na gawin ang isang bagay na mapanganib at desperado. Kailangan niyang harapin si Mahalina. Kailangan niyang makita ang reaksyon nito
makarinig ng isang bagay, kahit isang salita na maaari niyang gamitin. Inabangan niya ito sa labas ng gate ng paaralan kinahapunan. Nakita niya itong papalapit sa kanyang mamahaling SUV para sunduin si Hiraya. Hindi niya nilabag ang restraining order. Nanatili siya sa kabilang kalsada, higit sa 100 metro ang layo. Ngunit nang makita siya ni Mahalina, sinadya nitong maglakad palapit sa kanyang direksyon bago PA man makalabas si Hiraya. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Mahalina. Ang boses ay puno ng paghahamak. "Bawal kang lumapit sa anak ko, di ba?" "Gusto ko lang malaman kung paano mo nagagawa," sabi ni Sinag. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Paano mo nagagawang ituring na anak mo ang isang batang ninakaw mo lang? Paano ka nakakatulog sa gabi?" Isang mapait na nangiti ang sumilay sa labi ni Mahalina. "Madali lang, dahil sa bawat paggising ko, nakikita ko ang pamilyang dapat sana ay sakin. Nakikita ko ang lalaking inagaw mo at nakikita ko ang batang nagbibigay sa akin ng buhay na hindi mo karapat-dapat. Hindi mo siya anak," sigaw ni Sinag. "Mas inapiye ako sa'yo," ganti ni Mahalina. Ang boses ay tumataas na rin. 6 na taon ko siyang inalagaan. Ako ang nagpuyat kapag may lagnat siya. Ako ang nagpakain sa kanya. "Nasaan ka noon?" Oo nga pala. Nagluluksa ka sa isang multo." Ang bawat salita ay isang saksak. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagay ang pumukaw sa isipan ni Sinag. Ang amoy. Ang hangin ay nagdala ng isang pamilyar na amoy mula kay Mahalina. Isang amoy na matapang, artipisyal na sampagwita. Ang amoy mula sa ospital. Nanlaki ang MGA mata ni Sinag, habang ang MGA piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang nurse, ang pabango, ang pagtanggi ni Lakas na ipakita sa kanya ang kanyang namatay na anak. "Ikaw," bulong ni Sinag, ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. "Ikaw ang nurse ng gabing iyon." Natigilan si Mahalina. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagiging kalmado. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong gulat at takot. Ang reaksyong yon ang kumpirmasyon na kailangan ni Sinag. "Ikaw ang nagturok sa akin." Pagpapatuloy ni Sinag, ang boses ay nabasag sa hindi makapaniwalang katotohanan. "Ikaw ang kumuha sa anak ko." Sinubukan ni Mahalina na bawiin ang kanyang composure, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang depensa ay gumuho. "Hindi mo alam ang pinagsasabi mo." Sigaw niya, ngunit may bahid na ng panik sa kanyang boses. "Alam na alam ko." Sigaw ni Sinag pabalik. Ang lahat ng sakit at galit ay sumabog. "Isa kang demonyo. Ninakaw mo ang buhay ko. Ninakaw mo ang anak ko." Sa puntong yon, parang may pumutok sa loob ni Mahalina. Ang lahat ng pagpapanggap ay nawala. Napalitan ito ng isang uri ng baliw na katapatan. Tumawa siya. Isang tawang nakakakilabot, isang tawang puno ng sakit at tagumpay. "Oo, ako nga." Pag-amin niya, ang kanyang MGA mata ay nanlilisik. "Gusto mong malaman ang totoo, Sinag? Hindi ka na miscarriage. Ang anak ko ang namatay ng gabing iyon. Mahina siya, hindi niya kinaya. Habang ikaw, na walang kaalam-alam, ay nanganak sa isang malusog na sanggol. Isang sanggol na hindi mo deserve." Ang pag-amin ay tumama kay Sinag na parang kidlat. Ang hangin ay nawala sa kanyang MGA baga. Ang kanyang MGA tuhod ay nanghina. Sa isang iglap, nakita ko ang solusyon. Pagpapatuloy ni Mahalina, ang boses ay puno ng lason. "Isang palitan. Isang patay na sanggol para sa isang buhay. Isang paraan para manatili sa akin si Lakas. Isang paraan para makuha ko ang lahat ng dapat sana ay sakin. Kaya oo, ako ang kumuha sa kanya. Ako ang nag-alaga sa kanya. At wala ka nang magagawa para mabawi PA siya." Sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa, itinulak ni Mahalina si Sinag. Nawalan ng balanse si Sinag at bumagsak sa semento. Mabilis na tumalikod si Mahalina, sumakay sa kanyang kotse kung saan
Naghihintay na si Hiraya at pinaharurot ito palayo. Naiwan si Sinag sa kalsada, nakaupo sa malamig na semento, basang-basa ng luha. Ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Ang kanyang isip ay paralisado. Ang katotohanang nalaman niya ay mas masahol PA sa lahat ng kanyang inakala. Hindi lang ninakaw ang kanyang anak. Ipinagpalit ito na parang isang bagay na walang halaga. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang pinakamasakit na alaala, ay isang dambuhalang kasinungalingan na binuo ng babaeng iyon. Underscore, 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 underscore. Walang nakakaalam kung gaano katagal si Sinag na natiling nakaupo sa malamig na semento. Ang MJ tunog ng paligid, ang busina ng MJ ay sasakyan, ang tawanan ng MJ at taong dumaraan, ay tila nagmumula sa ibang mundo. Ang tanging totoo ay ang nakakabinging ingay sa loob ng kanyang isipan. Ang paulit-ulit na boses ni Mahalina, "Ang anak ko ang namatay. Ipinagpalit ko sila." Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang kanyang MGA paa ay gumalaw ng kusa na parang pag-aari ng ibang tao. Pagpasok niya sa bahay, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang malamig na yakap. Wala na si Lakas. Ang MGA damit nito ay wala na sa aparador. Ang MGA gamit nito ay wala na sa banyo. Iniwan na siya nitong mag-isa sa kulungang sila mismo ang lumikha. Sa MGA sumunod na araw, si Sinag ay naging isang anino sa sarili niyang buhay. Ang katotohanang natuklasan niya ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang kaluluwa. Pinaparalisa ang kanyang kakayahang lumaban. Paano siya lalaban kung ang mismong pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho? Ang kanyang pagiging ina ay ipinagkait at ang kanyang pinakamatinding pighati ay isang kasinungalingan. Isang umaga, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa opisina ng punong guro. Pagdating niya sa paaralan ng bagong umaga, ang lugar na minsan ay naging kanyang kanlungan. Ramdam niya agad ang pagbabago. Ang MJ ngiti ng kanyang MJ kasamahang guro ay pilit. Ang kanilang MJ tingin ay puno ng awa at pag-iwas. Sa loob ng opisina, si Ginang Ramos ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. May isang sobre na nakapatong sa mesa sa pagitan nila. "Sinag," panimula ng punong guro. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Nakatanggap kami ng isang ulat, isang formal na reklamo na may kasamang MGA medical document mula sa pamilya Rosales." "Medya kasinungalingan po lahat yan," mahinang sagot ni Sinag. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang boses ay walang lakas. Walang paninindigan. "I understand na dumadaan ka sa isang mahirap na sitwasyon," malumanay na sabi ni Ginang Ramos. "Pero bilang punong guro, ang kapakanan ng MJ bata, ang aking prioridad. Ang paaralan ay nagpasya na mas makabubuti kung ikaw ay magpapahinga muna for an indefinite period. Ito ay para protektahan ng MGA estudyante at para protektahan ka na rin." Ibinigay nito sa kanya ang sobre, hindi na niya kailangang buksan para malaman ang laman. Termination letter, tinanggalan na siya ng trabaho, tinanggalan na siya ng huling bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumangon sa umaga. Ang pagbagsak ay mabilis at walang awa. Ang MJ alingas-ngas na ikinalat ni Lakas at Mahalina ay kumalat sa kanilang maliit na bayan na parang apoy. Naging kwento siya sa MGA umpukan sa palengke, sa MGA parlor, sa MGA kainan. Yung maestra daw si Ma'am Sinag, nabaliw na mula nang mawala ang anak niya. Kawawa naman, nagkaroon daw ng obsesyon sa ibang bata. Naku, delikado yan. Dapat lang na inalis sa eskwelahan. Sa tuwing lalabas siya ng bahay para bumili ng pagkain, ramdam niya ang MGA matang nakatitig sa kanya. Ang MJ bulungang humihinto kapag siya'y dadaan. Ang MJ ngiti ng kanyang MJ kapitbahay ay napalitan ng MJ tingin ng pag-iingat.
Ang MJ inang dati humihingi ng payo sa kanya ay mabilis na hinihila ang kanilang MJ anak palayo kapag nakikita siya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang hindi na niya makita si Hiraya. Ang restraining order ay isang pader na bakal. Minsan, sa sobrang desperasyon, nagtangka siyang pumunta malapit sa paaralan sa oras ng uwian. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno sa kabilang kalsada, umaasa na masilayan man lang ang kanyang anak kahit sa malayo. At nakita niya ito. Tumatawid ng kalsada, hawak ang kamay ni Mahalina. Tumatawa sa isang bagay na sinabi nito. Ang tunog ng tawang yon, na dapat sanay musika sa kanyang tainga, ay naging isang punyal na paulit-ulit tumutusok sa kanyang puso. Nang akmang hahakbang siya, isang security guard ng paaralan ang magalang, ngunit matatag na humarang sa kanya. Ma'am Jimenez, pasensya na po, sabi ng gwardiya. May utos po sa amin. Bawal na po kayong lumapit dito. Napayo ko na lang si Sinag at tumalikod. Talunan. Pati ang anino ng kanyang anak ay ipinagkakait na sa kanya. Gabi. Umuulan sa labas. Nakaupo si Sinag sa sahig ng kanyang madilim at walang lamang bahay. Ang tanging kasama niya ay ang kahoy na baul na dati naglalaman ng kanyang MGA pangarap. Binuksan niya ito. Inilabas niya ang maliliit na damit, ang bonet, ang medyas. Inamoy niya ito. Umaasang maamoy PA rin ang pulbos ng sanggol. Ngunit ang amoy ay naglaho na. Pinalitan ng amoy ng kalumaan at nabigong pag-asa. Niyakap niya ang MGA damit at doon, sa gitna ng katahimikan at dilim, umiyak siya. Hindi isang maingay na iyak, kundi isang tahimik at malalim na pagtangis na nagmumula sa kaibuturan ng isang durog na kaluluwa. Tila sumuko na ang kanyang katawan, ang kanyang isip, ang kanyang puso. Wala na siyang trabaho, wala na siyang reputasyon, wala na siyang asawa, at higit sa lahat, wala na siyang anak. Nawala na ang lahat. Talo na siya. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, ang pagring ng kanyang telepono. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Nagtaka siya kung sino ang tatawag PA sa kanya. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit patuloy ito sa pagring, paulit-ulit, mapilit. Nanginginig niyang inabot ang telepono sa mesa. Isang hindi rehistradong numero. Dahil wala nang maaaring mawala PA sa kanya, sinagot niya ito. Hello? Ang basag niyang boses. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Bago isang boses ng isang matandang babae ang nagsalita. Isang boses na kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad at panahon. Si Ginang Sinag Jimenez po ba ito? Tanong ng matanda. Sa sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng babae. Ang mahalaga ay kung sino ako noon. Pakinggan mo akong mabuti, Hija. Ako ang head nurse na naka-duty sa ospital nang gabing isinilang mo ang iyong anak. At alam ko na may mali sa nangyari ng gabing iyon. Underscore, 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 underscore. Ang MJ salita ng matandang babae sa telepono ay tumama kay Sinag na parang isang malakas na kulog. Sa isang iglap, ang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Hindi na siya nag-iisa sa katotohanan ito. Sa sino po sila? Muli niyang tanong. Ang boses ay nanginginig, hindi na sa kawalan ng pag-asa, kundi sa biglaang pag-usbong nito. Ang pangalan ko ay Elvira Reyes. Retirado na ako ngayon, Hija, paliwanag ng matanda. 6 na taon. 6 na taon kong dinala ang bigat sa aking konsensya. May MJ bagay ng gabing iyon na hindi tumugma. Magabagay na sinubukan kong kalimutan, ngunit laging bumabalik sa akin. Nakatayo si Sinag, ang telepono ay mahigpit na hawak sa kanyang tainga. Ano po ang nakita ninyo? Nakita ko ang takot at pagkataranta sa mukha ng asawa mo noon. Sabi ni Nurse Elvira,
Nakita ko kung paanong biglang nagpalit ng schedule si Nurse Mahalina Rosales para lang siya ang ma-assign sa'yo. At higit sa lahat, nakita ko ang entry sa logbook. Isang malusog na batang babae ang isinilang mo. Pagkatapos ng ilang oras, isang patay na sanggol na ang nakalista sa ilalim ng pangalan mo. Walang paliwanag, walang incident report. Itinuring na clerical error. Pero alam kong hindi. Bawat salita ni Nurse Elvira ay isang piraso ng ebidensya, isang sinag ng liwanag sa madilim na kuweba kung saan siya nakakulong. Bakit po? Bakit po ngayon lang? Hindi napigilang itanong ni Sinag. May bahid ng hinanakit sa kanyang boses. Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Dahil sa takot, Hidya, ang pamilya Aguirre ay makapangyarihan. May kamag-anak sila sa board ng ospital. Isa lang akong simpleng empleyado. Ngunit kamakailan, nabalitaan ko ang nangyayari sa'yo. Ang MJ chismis na ikaw daw ay nawawala sa sarili. Hindi na kaya ng konsensya ko. Ang pananahimik ay pagkonsinti sa kasamaan. Handa akong tumistigo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang tunay na luha ng pasasalamat ang dumaloy sa pisngi ni Sinag. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Kinabukasan, sinundo ni Sinag si Attorney Liza at magkasama silang pumunta sa isang maliit na bahay sa kalapit na probinsya. Doon, sinalubong sila ni Nurse Elvira Reyes, isang babaeng may pilak na buhok at MJ Amatang nakakita na ng maraming bagay sa mundo. Sa kanyang maliit na sala, sa ibabaw ng isang mesang kahoy, inilabas ni Nurse Elvira ang isang bagay na mas mahalaga PA sa ginto. Isang luma at medyo kupas na logbook. Ito ang personal kong talaan, paliwanag niya. Lahat ng nurse mayroon nito. Isinusulat namin ang MGA bagay na hindi namin maaring isulat sa opisyal na chart. MGA obserbasyon, MGA hinala. Binuklat niya ito sa isang pahina na may petsang September 9, 6 na taon na ang nakalipas. Itinuro niya ang isang entry na isinulat sa asul na tinta. 11 o 5 p.m. Patient Jimenez, Sinag. Delivered healthy baby girl, 6.8 pounds. Apgar score 9. No complications. 11:20 p.m. Nurse Rosales insisted on taking the baby to the nursery herself. Irregular procedure. 1:30 a.m. Dr. Aguirre, husband, appeared distressed, seen talking to Rosales near the nursery wing. 3 a.m. Code blue. Infant patient Rosales. Infant deceased. Rosales inconsolable. 4:15 a.m. Infant of Jimenez, now listed as deceased due to sudden complications. No record of code blue. Official chart entry made by Rosales. Something is wrong. Habang binabasa ni Attorney Liza ang MGA nakasulat, ang kanyang MGA mata ay lumalaki sa bawat salita. Ito na! Bulong niya. Ito ang ebidensyang kailangan natin, Sinag. Isang eyewitness account. Isang physical proof. Hindi na nila ito matatawag na gawa-gawa lang. Ang bigat sa dibdib ni Sinag ay unti-unting naglaho. Sa wakas, mayroon na siyang panlaban. Hindi na siya isang baliw na babae na may obsesyon. Siya ay isang ina na may katotohanan sa kanyang panig. Bumalik sila sa syudad, dala ang kopya ng MGA pahina ng logbook at ang sinumpaang salaysay ni Nurse Elvira. Ang unang hakbang ni Attorney Liza ay ang mag-file ng motion para i-dismiss ang restraining order. Pagkatapos, nag-file sila ng isang kasong kriminal laban kina Lakas at Mahalina, kidnapping at falsification of public documents. Hindi na nagtago si Sinag. Sa halip, lumabas siya. Naglakad siya sa bayan, hindi na yuko ang ulo, kundi taas noo. Ang MGA tingin ng tao ay naroon PA rin, ngunit hindi na siya apektado. Ang kanilang MGA bulungan ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Isang hapon, habang si Lakas at Mahalina ay nasa gitna ng isang marangyang charity event, isang court sheriff, kasama ang 2 pulis, ang lumapit sa kanilang mesa.
Ang MJ ngiti sa mukha ng mag-asawa ay biglang naglaho nang iabot sa kanila ang isang makapal na sobre. Lakas Aguirre at Mahalina Rosales, formal na sabi ng sheriff. Ang boses ay sapat na para marinig ng MJ katabing mesa. Pinatatawag kayo ng korte para sa isang preliminary hearing. Ang lahat ng mata sa hall ay napunta sa kanila. Ang MJ camera ng MJ event photographer ay nagsimulang mag-flash. Ang perpektong mundo na kanilang itinayo ay nagsimulang magpakita ng MJ bitak sa harap mismo ng lipunang gusto nilang pahangain. Nang gabing iyon, tumayo si Sinag sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay hindi na ang wasak na biktima. May MJ abakas piirin ng sakit sa kanyang MJ mata, ngunit ngayon, meron ng apoy. Isang apoy na hindi na mamamatay. Para sa iyo ito, Hiraya. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Lalaban si Mama. Underscore, 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 underscore. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang uri ng katahimikan na nagpapabigat sa paghinga. Nakaupo si Sinag sa unang hanay, sa tabi ni Attorney Liza. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, isang kulay na sumisimbolo sa katotohanan at kalinisan na ipinaglalaban niya. Ilang hanay sa kanyang likuran, sa kabilang panig ng silid ay nakaupo si Lakas. Ang mukha ay tensyonado at hindi mapakali. Si Mahalina ay nasa tabi nito, nakasuot ng itim. Ang mukha ay nakatago sa likod ng isang pares ng madilim na salamin na parang isang biyudang nagluluksa para sa sarili niyang kasinungalingan. Hindi sila nagkatinginan. Ang espasyo sa pagitan nila ay hindi na nasusukat sa metro, kundi sa 6 na taon ng sakit, pagtataksil, at ninakaw na MGA sandali. All rise! Anunsyo ng bailiff. Tumayo ang lahat habang pumapasok ang hukom. Nagsimula na ang paglilitis. Ang unang bahagi ay tila isang malabong panaginip para kay Sinag. Ang abogado ni Lakas at Mahalina ay nagpresenta ng kanilang panig. Isang kwento tungkol sa isang desperadong babae na nagkaroon ng obsesyon, mga-pekeng dokumento at isang pamilyang ginugulo. Ngunit alam ni Sinag na ito ay isang palabas lamang bago ang tunay na bagyo. At dumating ang bagyo nang tawagin ni Attorney Liza ang kanyang unang testigo. The prosecution calls Mrs. Elvira Reyes to the stand. Dahan-dahang naglakad si Nurse Elvira patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat at dignidad sa buong silid. Kalmado niyang isinalaysay ang lahat. Ang biglaang pagpapalit ng schedule ni Mahalina. Ang malusog na sanggol na isinilang ni Sinag. Ang irregular procedure sa nursery. At ang kahina-hinalang pagbabago sa medical chart. Pagkatapos, inilabas ni Attorney Liza ang logbook. Your Honor, I would like to present Exhibit A, the personal logbook of Nurse Elvira Reyes, containing her contemporaneous notes from the night of the incident. Sinubukang harangin ng abogado ng depensa, ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, tinanggap ng hukom ang ebidensya. Habang binabasa ng malakas ni Liza ang entry mula sa logbook, naramdaman ni Sinag ang pagbabago sa hangin. Ang MGA bulungan sa courtroom ay humina. Ang MGA miyembro ng jury ay nagsimulang tumingin kina Lakas at Mahalina sa ibang paraan. Ang depensa ay sinubukang sirain ang kredibilidad ni Nurse Elvira. Tinawag siyang isang matandang ulyanin na naghahanap ng atensyon, ngunit hindi natinag ang matanda. Ang kanyang MGA sagot ay direkta, tapat at hindi nagbabago. Pagkatapos, iprinisinta ni Liza ang pangalawang bomba, ang resulta ng DNA test na isinagawa sa utos ng korte. Ang resulta ay pareho. Probability of maternity, 99.999%. Ang panghuling testigo ay si Sinag mismo. Nanginginig siyang umupo sa stand. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang takot ay napalitan ng lakas na nagmumula sa isang ina.
Isinalaysay niya ang lahat, ang sakit ng pagkawala, ang pag-asa sa isang pangalan sa papel, ang peklat, ang paghahanap ng katotohanan, at ang brutal na pag-amin ni Mahalina sa labas ng paaralan. Sinasabi ng depensa na ikaw ay emotionally unstable, Ginang Jimenez, sabi ng abogado ni Lakas sa cross-examination. Na dahil sa iyong grief, nakabuo ka ng isang pantasya. Hindi ba't posible iyon? Tinitigan ni Sinag ang abogado pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa jury. Ang pagkawala ng isang anak ay isang sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Sabi niya, ang boses ay basag ngunit matatag. Pero hindi nito binubura ang memorya ng isang ina. Hindi nito binubura ang kanyang instinct. Maaaring ninakaw ninyo sa akin ang 6 na taon, pero hindi ninyo maaaring nakawin sa akin ang katotohanan na bawat hibla ng aking pagkatao ay alam at nararamdaman kung nasaan ang kanyang anak. Sa huli, si Mahalina ang isinalang. Sa simula, nanindigan siya sa kanyang kwento. Ngunit si Attorney Liza ay walang awa. Sunod-sunod ang kanyang MGA tanong. Bawat isa ay idinisenyo para gibain ang pader ng kasinungalingan ni Mahalina. Nurse Rosales, hindi ba't totoo na ikaw ay nag-file ng emergency leave 1 araw bago ang insidente, ngunit bigla kang pumasok at nag-request na ma-assign sa delivery room? Hindi ko maalala. Hindi ba't totoo na ang iyong sariling sanggol ay namatay dahil sa isang congenital heart defect wala pang 1 oras bago mo inilista na namatay ang anak ni Ginang Jimenez? Nagluluksa ako noon. Magulo ang isip ko. Isang huling tanong, Nurse Rosales, sabi ni Liza. Ang boses ay bumaba, naging mapanganib. Nasaan ang birth certificate ng anak mong si Hiraya? Ang opisyal na dokumentong magpapatunay na ikaw ang nagsilang sa kanya. Katahimikan. Walang naipakitang birth certificate si Mahalina dahil wala itong maipapakita. Ang tanging birth certificate na umiral para sa batang iyon ay nakapangalan kay Sinag Jimenez, isang dokumentong itinago at pinalitan. Sa puntong yon, bumigay si Mahalina. Ang kanyang MGA balikat ay nanghina. Ang kanyang pagpipigil ay gumuho. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Ipinapakita ang MGA matang puno ng galit, pighati at kabaliwan. Oo, ako na. Ako nang masama. Sigaw niya sa buong courtroom. Ang MGA luha ay bumubuhos sa kanyang pisngi. Ginawa ko. Ginawa ko dahil pagod na akong maging pangalawa. Pagod na akong makita siyang masaya habang ako nagdurusa. Namatay ang anak ko. Ano PA ang gusto ninyong gawin ko? Hayaan na lang na mamatay din ang pangarap ko. Karapatan ko rin namang maging ina. Karapatan ko ring lumigaya. Ang kanyang pag-amin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Lakas ay napayuko. Isinubsob ang muka sa kanyang MGA kamay, isang larawan ng ganap na pagkatalo. Hindi na nagtagal ang deliberasyon. Ang desisyon ay mabilis at pinal. Habang binabasa ng hukom ang hatol, guilty sa lahat ng kaso, ang MGA mata ni Sinag ay nasa iisang direksyon lamang, sa pinto sa likuran ng courtroom. Doon, nakatayo ang isang social worker at sa tabi nito ay isang maliit na batang babae na may 2 tirintas, naguguluhan at natatakot sa lahat ng nangyayari. Si Hiraya, pagkatapos ng lahat ng ingay, pagkatapos ng pagbagsak ng gavel ng hukom, ang tanging mahalaga ay ang sandaling iyon. Hinawakan ng social worker ang kamay ni Hiraya at dahan-dahan itong ginabayan palapit kay Sinag. Ang lahat ng tao ay tila naglaho. Ang tanging nakikita ni Sinag ay ang mukha ng kanyang anak. Dahan-dahan, lumuhod si Sinag para magpantay sila. Ang kanyang puso ay sasabog sa halo-halong saya at takot. 6 na taon. 6 na taon ang paghihintay para sa sandaling ito. Hiraya, sabi niya, ang boses ay isang mahinang bulong, puno ng pagmamahal na matagal nang naipon. Ako
Ako si Sinag. Ako ang... Hindi niya matapos ang sasabihin. Sa halip, binuksan na lang niya ang kanyang MGA braso, isang paanyayang matagal nang gustong ibigay. Nag-atubili si Hiraya. Tumingin siya sa umiiyak na si Mahalina na kinukuha na ng MGA pulis. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Sinag. Sa MGA mata ng bata, mayroong pagkalito, ngunit mayroon ding isang maliit na kislap ng pagkilala, isang koneksyong hindi kayang ipaliwanag ng isip, tanging ng puso lamang. At pagkatapos, isang maliit na hakbang, isa PA. Hanggang sa ang munting katawan ni Hiraya ay nasa loob na ng kanyang yakap. Sa unang pagkakataon, nayakap ni Sinag ang kanyang anak. Ang pakiramdam ay tama. Ang pakiramdam ay tahanan. Ang MJ sumunod na buwan ay hindi naging madali. Ngunit bawat araw ay isang biyaya. Ang pagbuo muli ng isang relasyon na ninakaw ng panahon ay isang prosesong nangangailangan ng walang katapusang pasensya at pag-unawa. Sa simula, si Hiraya ay tahimik at malayo. Para sa kanya, si Sinag ay isang estranghero na bigla na lang naging sentro ng kanyang bagong mundo. Tinatawag niya itong Tita Sinag, isang salitang magalang ngunit may pader sa pagitan. Hindi ito pinilit ni Sinag. Sa halip, binigyan niya si Hiraya ng espasyo at panahon. Ang kanilang bahay, na minsan ay naging simbolo ng kalungkutan at pagtataksil, ay unti-unting napuno ng MGA bagong alaala. Ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng MGA Crayola sa papel, ng MGA cartoon sa telebisyon, at ng MGA mahinang tawa. Isang gabi, habang nagbabasa si Sinag ng isang fairy tale book para kay Hiraya bago matulog, bigla itong nagsalita. "Bakit po umiiyak yung prinsesa?" Tanong ng bata. Ang MGA mata ay nakatutok sa larawan sa libro. "Kasi," sagot ni Sinag, akala niya nawala na ang kanyang nanay. Pero hinanap siya ng nanay niya, kahit gaano PA katagal. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang MGA mata nito ay seryoso. Gaya po natin, tumango si Sinag. Ang puso niya ay napuno ng pagmamahal. "Oo, anak, gaya natin." Ang pinakamalaking hamon ay ang gabi. Madalas managinip si Hiraya, magapanaginip tungkol kay Mahalina, tungkol sa courtroom, tungkol sa MGA bagay na hindi PA lubos na naiintindihan ng kanyang murang isipan. Sa tuwing magigising itong umiiyak, tatakbo si Sinag sa kanyang silid, yayakapin ito ng mahigpit, at kakantahan ng isang oyayi na kinakanta sa kanya ng kanyang sariling ina. Isang gabi, sa gitna ng isang masamang panaginip, nagising si Hiraya na humihikbi. Gaya ng dati, dumating si Sinag para pakalmahin siya. Habang yakap-yakap niya ito, naramdaman ni Sinag na humigpit ang yakap ng bata pabalik. "Mama!" Bulong ni Hiraya. Ang salita ay halos hindi marinig, na parang isang sikretong sinabi sa hangin. Natigilan si Sinag. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Hinintay niya ang salitang yon sa loob ng 6 na taon, at ngayong narinig na niya, ang pakiramdam ay higit pa sa anumang saya na kanyang naranasan. "Ano yun, anak?" Tanong niya. "Gusto lang marinig ulit." "Huwag mo po akong iiwan, Mama," sabi ni Hiraya. Isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Niyakap ni Sinag ang kanyang anak ng mas mahigpit. Ang MJ luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa kanyang MJ pisngi. "Hinding-hindi, anak," pangako niya. "Hinding-hindi ka na muling iiwan ni Mama." Mula ng gabing iyon, unti-unting nagbago ang lahat. Ang Tita Sinag ay naging mama. Ang pag-aalinlangan sa MG ang mata ni Hiraya ay napalitan ng tiwala at pagmamahal. Magkasama nilang pinuno ang MGA na walang taon. Nagpunta sila sa zoo, sa playground, sa beach. Bawat unang pagkakataon, ang unang paggawa ng sandcastle, ang unang pagpapalipad ng saranggola, ang unang Pasko, ay ipinagdiwang na parang isang malaking tagumpay. Minsan,
Habang nanonood sila ng balita sa telebisyon, isang pamilyar na mukha ang lumabas sa screen. Si Lakas Aguirre, mas payat at mas matanda ang itsura, ay hinahatulan ng korte sa kasong conspiracy at perjury. Nahatulan itong makulong ng ilang taon. Si Mahalina naman ay nahaharap sa mas mahabang sentensya sa kulungan ng MGA babae. Pinatay ni Sinag ang telebisyon. Hindi na mahalaga ang MGA iyon. Ang galit sa kanyang puso ay matagal nang napalitan ng kapayapaan. Ang kanilang parusa ay hindi na niya pinagkakaabalahan. Ang mahalaga ay ang kinabukasan na nasa harapan niya kasama ang kanyang anak. Isang maaraw na umaga, dinala ni Sinag si Hiraya sa bayan ng Pag-asa, sa dalampasigan kung saan madalas siyang mag-isang naglalakad noon. Magkahawak kamay silang naglakad sa buhanginan, pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas, isang pangako ng isang magandang araw. "Mama, ang ganda po," sabi ni Hiraya, nakatingala sa langit. "Oh, anak," sagot ni Sinag, nakatingin hindi sa araw, kundi sa mukha ng kanyang anak na sinisikatan nito. Isang bagong umaga, doon sa dalampasigan na yon, kung saan minsan ay naghari ang kalungkutan, ngayon ay puno na ng tawanan. Ang MGA Alon na dati tila umaayon sa kanyang pagluha, ay ngayon sumasayaw sa ritmo ng kanilang bagong buhay. Ang kanilang kwento ay hindi naging madali. Puno ito ng sakit, luha at pagtataksil. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ng isang ina, isang pag-ibig na kayang tawirin ang panahon at lagpasan ang lahat ng kasinungalingan, ang siyang nanaig. Musika, magsimula sa isang malumanay at emosyonal na melodya, dahan-dahang lumakas patungo sa isang matagumpay at puno ng pag-asang tema. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpatunay na ang pinakamatibay na bigkis sa mundo ay ang sa pagitan ng isang ina at ng kanyang anak. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may sisikat na isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito na pinamagatang Ang Pangalan sa Papel. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Sinag at Hiraya? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like. I-share ito sa inyong MGA kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa MGA susunod PA nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming MGA bagong upload. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, paalam. At dito nagtatapos ang madamdaming kwento ni Sinag at ng kanyang anak na si Hiraya. Isang mahigpit na yakap sa bawat isa sa inyo. MGA minamahal naming tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso. Nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sa bawat salitang aking isinulat, naramdaman ko ang bigat ng bawat luha ni Sinag, ang dilim ng bawat pagtataksil, at ang di matatawarang liwanag ng kanyang muling pagbangon. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang simpleng salaysay. Ito ay isang salamin ng katatagan na taglay ng bawat babae, ng bawat ina. Naway baunin ninyo ang mensahe ng kwentong ito na ang pagmamahal ng isang ina ay isang ilaw na hindi kailanman mapapatay, na ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan upang lumabas, at na sa kabila ng pinakamatinding sakit, laging may naghihintay na isang bagong umaga. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong MGA sa loobin sa comment section sa ibaba. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong MGA komento ang nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa amin na magpatuloy sa paglikha.
Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso at buhay. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.